correct si Honorable Busita verbally and with a document. In this case, sabi mo, may dokumento. Anong sagot mo kay Honorable Busita? O nga, dalawa lang pagpipilian mo eh. Paiwas ka kagad eh. Do not be a lawyer here. Alam kong abogado ka eh. Pero ang tanong ko lang sa iyo, ano, verbal o written yung order na binigay sa iyo for you to issue orders to transfer Colonel Buyakaw? Ito ang wow trending. 2 beses na nagsagawa ng raid ang grupo ni CIDG, Police Colonel George Buyakaw sa Bamban, Tarlac, at ang lahat ng ito ay naging matagumpay, pero ikinagulat ng mga congressman na nag-iimbestiga dahil pagkatapos ng 1 linggo, nirelieve sa pwesto si Police Colonel George Buyakaw kasama ang mga tauhan nito. Dito, sabay-sabay na ipinatawag ng House of Representatives sila si General Bakay na siyang OIC ng DPRM at si General Karamat na siya namang direktor ng CIDG. Ayon pa kay General Bakay na may dumating daw sa kanya na papel, utos ng nakakataas para i-relieve si Police Colonel George Buyakaw at mga tauhan nito. Hindi daw binasa ni General Bakay ang laman ng nasabing sulat at basta na lang daw niya itong pinirmahan. Nang tanungin naman ni Congressman Buseta kung verbal ba o written ang utos para i-relieve si Police Colonel Buyakaw, madaming pasikot-sikot ang sagot ni General Bakay at hindi na lang rektang sabihin kung written ba o verbal. Dito, hindi napigilan ni Congressman Acop na sumabat kay Congressman Buseta dahil ang sagot ni General Bakay sa kanya ay halatang pinagtatakpan nito kung sino ang mataas na opisyal na nag-utos para alisin si Police Colonel George Buyakaw at kanyang mga tauhan sa kanilang pwesto. Buwelta pa ni Congressman Acop na simple lang naman ang tanong, bakit hindi mo masagot? At isa pa, kung merong utos sa taas na alisin si Police Colonel Buyakaw at ang mga kasamahan nito, bakit ikaw ang pumirma na hindi naman ikaw ang head ng CIDG? OIC ka pa lang at ang nakapagtataka pa ay pumirma ka lang sa papel na hindi mo binasa, isa kang abogado. Dahil sa pagtatanong ni Congressman Acop kay General Bakay kung sino ang mataas na opisyal na nag-utos, hindi masagot ni General Bakay, pero ang PNP Chief ngayon na si PNP Chief Marbil ang kasalukuyang nakaupo sa mga panahon na iyon. Kung hindi masagot ni General Bakay ang mga simpleng tanong kung sino ang nag-utos na mataas na opisyal ng PNP, ang tanong bakit ayaw niyang sabihin na si PNP Chief Marbil kahit alam naman ng mga nag-iimbestigang congressman kung sino. Halatang pinoprotektahan ni General Bakay ang kanyang boss, tipikal na galawan ng isang pulis kapag nasasangkot sa mga isyong katulad nito. Panoorin natin ang buong video. May basihan po ba tayo legally? Okay. O You're asking General Karamat, Mr. Chair. General Karamat. Okay, go ahead. Good afternoon, Mr. Chairman, and to all the honorable members of this committee. Muli, fellow workers in the government, isang magandang hapon sa ating lahat. First of all, I would like to thank this committee for bringing out this matter regarding the relief of those personnel who are involved in the operation of Pogo. Actually, gustong-gusto ko na itong ma-clarify o ma-clear itong pangalan ko dahil I am being judged through social media and even sa mga newspapers alleging that I am a protector of the media because of the relief of those personnel involved in the operation. So, to all the netizens and to all the media who are present here, please take note. I have a presentation here why Colonel Buyakaw was relieved. Paki-present nga yung IBP ko. Mr. Chair, will we allow him to present? Yes, how many minutes? One slide lang, sir. One slide lang. You have 1, 2, 3, 4. Sige, we will allow it. Okay, next slide. Okay, next. Sir, that was a memorandum coming from DPRM addressed to the Director CIDG. Ako po yung director din, to relieve Colonel Buyakaw of his post. In short, I was not the one who caused the relief of Colonel Buyakaw as insinuated by anybody that
nirelieve ko siya dahil doon sa pag-operate niya doon sa Pugo in Banban. I was just following orders coming from national headquarters. So I implemented that memorandum coming from DPRM to relieve Colonel Buyakaw. Yung mga sinasabing na wipe out, yung mga personnel niya nakasama doon sa operation sa Bamban, some of those personnel, when Colonel Buyakaw was relieved of his post, some of his officers and men personally requested to be transferred. Alam naman natin na kapag bago ang boss, iba na gusto nila sumunod doon sa boss or they ask for the transfer. So in short, and simple language, hindi po ako nagpa-relieve kay Colonel Buyakaw and others. Thank you, Your Honor. So, Mr. Chair, meaning, lahat po ng personnel under Colonel Buyakaw voluntarily nagpa-relieve. Except for Colonel Buyakaw, sir, who was relieved by the DPRM. Actually, the one who signed the memorandum addressed to the Director CIDG is beside me right now, sir, who was then the OIC of DPRM, the person of Major General Bakay, sir. Okay, thank you, General Karamat, sir. General Bakay, sir. Nabasa ko po, ikaw yung signatory doon sa instruction, sa directive to relieve Colonel Buyakaw from his post as Regional Chief and CRCIDG. Ano po ba yon? May nag-utos po ba sa inyo or merong board resolution? Mr. Chair, magandang hapon po sa atin lahat, Mr. Chair, and to the honorable members of this committee and other resource persons. Mr. Chair, when I am the signatory of that memorandum directed to the Director of CIDG in my capacity as the officer in charge of Directorate for Personnel and Records Management. I am now with the Directorate for Investigation and Detective Management, Mr. Chair. The orders for given to classmate General Karamat, sir, came from the higher ups. It's a command guidance, and in short and simple language, Mr. Chair, I was just following orders to implement to give orders for the relief of Colonel Buyakaw, Mr. Chair. In other words, Mr. Chair, naglabas ng memorandum si General Bakay, then assigned DPRM in compliance with the instruction of another senior officer. Am I right, General Bakay? Opo, Mr. Chair. Yung po bang instruction na yan, General Bakay, sir, is it verbal or written? The preparation of the memorandum, Mr. Chair, is coming from our publication, which is just a section of DPRM. And I'm not at liberty or free to determine and say kung paano po binigay yung orders, Mr. Chair. But regardless, pag dumating po sa DPRM, it's coming from the higher ups, Mr. Chair, from the command. Clarify ko lang, Mr. Chair, doon sa section or division under DPRM, hindi po yan ang issue. Ang signatory po sa orders, memo, si General Bakay. Meaning, may nag-utos kay General Bakay. Tama po ba? In a sense, yes, Mr. Chair. But, Yes. Yes, Mr. Chair. We know that. Hindi mo naman gagawin yun kung wala instruction sa'yo. Dalawa lang naman po yung instruction eh. Either written or verbal. Is it verbal or written, General Bakay, sir? I cannot say, Mr. Chair, because the memorandum came in my table for it to be signed already in that form. And hindi ko po alam from the, if I may ask yung staff who prepared it from that section, Mr. Chair, if the order was written or verbally. I am not Mr. Chair, of possession of that knowledge, Mr. Chair. Mr. Chair, pag ikaw ang head of office, especially
third level police commission officer itong si General Buyakaw, Colonel Buyakaw. Hindi ka basta peperma eh. Are you telling us na pagdating sa table mo, perma ka lang? No. Tama po ba? It is assumed, Mr. Chair, when these types of orders are given to DPRM, it has Mr. passed Chair. through the command group. Mr. Okay, The Congressman, resource person is not answering the question Yes. of the Honorable Busita appropriately. Yes, Mr. Chair. we will be reminding the resource speaker to answer directly the question. Kasi ang tanong naman po ay napaka-simple lang, and even our members who are here can answer it directly. So, be truthful, General Bakay, please. Please reply to the query of Congressman Busita. Ano po ba yung instruction? Direct sa'yo or dumaan sa staff po ninyo? Dumaan po si staff namin, Okay, Mr. Chair. Mr. Chair, nandyan po ba yung concerned staff? Not present, Mr. Chair. Sino po yan? General Bakay, sir. From our publication section, Mr. Chair, who prepares the memo brings it to me for signature, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, dahil wala po yung concerned staff ni General Bakay, and sayang naman yung oras natin, you, as the head of office, ikaw po ba basta pumirma lang? Doon sa sinasabi mo po ninyong directive? Ano po yan senior officer yan? Third level commission officer? Na hindi naman po ma-promote yan without the approval of the President? Kung yan po ay patrolman, pwede siguro. General Bakay, sir. Indeed, sir, but there are also instances where orders are given, even verbally, and all DPRM have to do is issue it, Mr. Chair. So, gusto po ba ninyong sabihin na hindi ka nagtanong, pumirma ka lang? Yes, Mr. Chair. So, kung pumirma ka lang po, ibig po ba sabihin, wala kang ginawa o alamin mo kung sino po ang nag-utos? Mr. Chair, when the memorandum came to me, I assumed that it came from our higher-ups, Mr. Chair, Mr. because Chair. none of this... Okay, will you allow Congressman Acop to interject? Yes, Mr. Chair. Kailangan ko ng backup na general. Okay, before I recognize General Acop, mayroon lang ako maliit na General Acop, ito lang sasabihin ko. I still cannot comprehend that after a successful operation of those personnel, and after a week, marerelieve sila. And I still lingering in my mind why. And now it's becoming clear and clearer. Congressman, Chairman Acop, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. General Bakay, you are a classmate of General Karamat, di po ba? Opo, Mr. Chair. At pwede naman siya ang nakipag-usap sa iyo para mag-issue ka ng order. Tama rin po ba? May I ask again for the question, Mr. Chair? Ang tinatanong ko lang, mag-classmate po kayo. Sinagot mo, oo. O pwede kayong mag-classmate, mag-usap. Pwedeng mag-request si General Karamat sa iyo, pakitransfer mo nga itong si Colonel Buyakaw or whoever he is. Di po ba? Pwede yun? Pwede po, Mr. Chair. Pwede. Pero pag tinanong ko yun, kung nangyari, sabi mo hindi nangyari. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes. Now, you are the OIC of DPRM. And as such, you're not the permanent director of that directorial staff. And therefore, you must be more meticulous dahil ikaw ay OIC lamang. Would that be correct? Correct, Mr. Chair. Yes. Pero in this instance, hindi ka naging meticulous. Alam natin na sa PNP, orders are given by higher authorities. Correct si Honorable Busita, verbally and with a document. In this case, sabi mo, may dokumento. Anong sagot mo kay Honorable Busita? Was the order given verbally or documented? Yes, Mr. Chair. When I was the OIC... Ano nga, dalawa lang pagpipilian mo eh. Paiwas ka kagad eh. Do not be a lawyer here. Alam kong abogado ka eh.
Pero ang tanong ko lang sa iyo, ano, verbal o written yung order na binigay sa iyo for you to issue orders to transfer Colonel Buyakaw? The order did not came from, I did not receive any order, Mr. Chair. Eh, why did you sign it? OIC ka. Yes, Bakit Mr. hindi Chair. ka ba dapat nagtanong? The, Pwede kang pakainan ng pipirman mo, death sentence mo? yes, Mr. Chair, I am. Turo sa kanyan, di ba? Sa law school. Yes, Mr. Chair. Before you sign or implement anything, mag-imbestiga ka muna kung totoo. And you failed to do that? Yes, Mr. Chair. Yes. Believe din ako sa'yo, pinagtatakpan mo yung boss mo eh. Sino ba chief PNP nun? The current Chief PNP now, Mr. Chair. Yung current- General Romel Marbil, Mr. Chair. Si General Marbil. O, pinagtatakpan mo. O naman, no? At tagal natin sa serbisyo, pinagbubula mo pa ako. Thank you, Mr. Chair. Wala tayong quorum eh. Yeah, okay. Mr. Chair, to continue with all... With You're not yet done. Yes, Mr. Chair. Okay, I thought you're done. Hindi pa ako tapos, Mr. Chair. Okay, sige, go ahead. Mr. Chair, parang tama po yung I agree with the Honorable Chairman Akop. Pero parang bitin eh. Mr. Chair, pwede po ba ma-invite natin? By the way, General Bakay, sir, sino po ba yung concerned staff mo do sa publication? General Bakay, yung bang, I'm sorry, Congressman Busita, yung staff natin na nag-prepare ng documents, anong pangalan po niya? May we be allowed to Yes, research, Mr. Chair? ano lang naman yung staff nyo lang na nag-prepare ng documents. We're asking just for the name. Yeah. Are you asking that the name of that person? Yes, Mr. Chair, yung head or chief of publication. Please reply. I think hindi naman mahirap sa nasagutin nyo na General Bakay. By the way, Mr. Chair, while waiting, gusto ko lang iklaro yung pangalan ni General Kamat, Mr. Chair. Sige, go ahead. General Karamat. So, malinaw pala na may instruction, written instruction, directive, si General Karamat. So, yung iniisip ng publiko na si General Karamat ang protector ng illegal POGOs, it's very clear na kung ganon, hindi niya sisibakin yung mga bata kung bata niya yon. Unfortunately, Mr. Chair, may directive may memo. So, mabuti pala, General Karamat, na pag-usapan to. Actually, alam ko yung background mo, okay naman especially yung iyong wife. No? You want to say something, Congressman Paduano? And, you were whispering it, and I can hear the sound of your voice in my left ear. Baka masasagot na ni Wait. Order. So, will you allow the interjection of Congressman Paduano? Pwede, Mr. Chair, marami ang utang dyan Okay, go ahead. Chairman Paduano, you have the floor. Chairman, but of course, that is the manifestation of Chairman Busita. No, Congressman Busita. I just like to put in the record that is his manifestation and his conclusion with regards to what really happened. But
it does not conclude that indeed, di ba, General Karamat never, as asked by Chairman Akop, never talked to his mista. Di ba? Not just because there is a document not coming from General Karamat. Indeed, General Karamat and General Bakay never talk to each other. Di ba? Mas ang ano dito, the presence of that person in which, sabi ni General Bakay kanina, prepares the document. And ako nga, sabi ko nga, you're the OIC, you're the most highest ranking official in that office. You just signed the document from your staff. Oh, sino yung staff na yon? Di ba? Medyo normally, sa opisina, bibigay siya ng staff mo, pepirmahan mo ba? Kung hindi mo man lang matanong, saan galing to? Ba ano to? Or, ang pinaka-the best is, you read it. Just make sure that the document, sabi nga ni Chairman Akop, hindi ka ililibing ng dokumentong yun. Diba? Kaya, it is not conclusive, Mr. Chairman. At the same time, ako, para sa akin, we should produce that person. Kasi, eto ngayon, Chairman, when Chairman Akop, who was then the PNP chief, General Bakay mentioned about now, that the PNP chief Marbel. To be fair with the PNP chief, he is not here. And now we will conclude that it's the PNP chief who orders the staff for General Bakay to sign. No, Mr. Chair. That's why, what I'm saying is, we have to produce that person that was mentioned by General Bakay as the head of the, what do you call this, publication. We have to produce that person. Or else, I still have doubt that Bakay and Karamat talk to each other, bilang mista, nag-usap, arbor. Or, now the PNP chief is being dragged. The name of the PNP chief, Marbel, is being dragged in this investigation because of the statement of, and the answer of General Bakay to the query of Chairman Akop. I think that's unfair. Mr. Chair, that's why. Order. Wait. Order. So, please refrain from speaking if the both chair does not recognize you first. So, Congressman Akop wanted to interject. Will you allow it, Congressman? Yes, Mr. Chair. Again, this is the second time. So, with your indulgence. Yes, Okay. Mr. Chair. Kasi binabanggit palagi yung pangalan ko. Okay, Mr. Chair. Congressman Akop, you have the floor now. Go ahead. General Bakay, there are only 4 officers above you. Di po ba? TCDS, huwag kang bubulong-bulong dyan, Karamat. Si TCDS, DCO, DCA, at saka si Chief PNP. Sino kaya doon sa 4 na yun na nagbigay ng order? Sabi mo, hindi ikaw ang binigyan ng order. Siguro yung staff mo ang binigyan ng order. Which I doubt. Kasi pag ikaw ang Chief PNP, yung head of office ang tinatawagan. Never yung small Indian. Di ba? So, 4 lang yung official na superior mo. Sino kaya sila sa 4 ang nagbigay ng order sa tao mo? Hindi naman pwede siguro yung TCDS. Label. Hindi siguro yung DCO kasi hindi niya domain yun eh. Pwede siguro yung DCA at saka si Chief PNP lang ang kumausap. Di ba? Alam naman natin yun eh. Pagsisinungalingan nyo pa ako eh. Galing ako dyan. General Bakay, please answer. Yes, sir. When I was the OIC, I was also at the same time the deputy director. And every orders coming to our office, Mr. Chair, it comes from publication. By the way, the officer in charge is Major Irene Hizon. It's Major Irene Hizon. Major And Irene. Hizon, Mr. Chair. And all of these orders coming from the publication are orders also coming from the Office of the Chief PNP na dinadaan po siguro kay SEA. So ang flow of